Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV. At Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Wag po natin kakalimutan una sa lahat ang magtagubilin, manalangin upang tayo'y gabayan ng Panginoon sa atin pong mga paggawa. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po makakasama naman natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI Kapas Tarlac Chapter para tayo po ay sama-sama naman na sumaklolo sa ating mga kapwa-taong nangangailangan doon. Makibalita tayo kay Brother Dong Macalino. Good morning, Brother Dong. Rise and shine. Good morning po, Kuya. Good morning, mga kasangbahay. Rise and shine. Nandito po tayo ngayon sa Sitio Susuba sa Kapas Tarlac at talaga namang good ang morning natin ngayon dahil nandito tayo upang magbahagi ng libreng serbisyo sa ating mga kasangbahay sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng free haircut at syempre hindi mawawala ang masarap na libreng almusal na handog ng MCGI Cares. At ang lahat ng ito ay gagawin natin syempre sa pag-ibig. Kaya naman, kasama ko ngayon sa aking tabi ang MCGI Kapas Tarlac Chapter upang maisakatuparan yan sa awat tulong ng Diyos. Pero bago po yan, Kuya, kami po muna ay sabay-sabay na babati ng MCGI Cares, MCGI Shines, Rise and Shine, Pag-ibig, Pag-ibig, Pag-ibig! Awesome! Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa Kapas Tarlac. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, at dalangin ko po ang lahat na mabuti para sa inyo. Babalikan ko kayo in a little while para alamin sino po ang ating sasaklolohan dyan po sa dako ng Kapas Tarlac. Keep on shining and keep on caring. Isang putahe naman po na may Asian twist ang ating ihahanda ngayong umaga. Tawag dito ay Chicken Manchurian. Paano ba itong iniluluto? Panoorin natin sa ating Cook It Right. Kuya, rise and shine mga kasambahay. Siyempre, may bago na naman tayong recipe for today. Kondisyon ka ngayon, Uncle. Welcome back. Ito ay isang saucy at crispy. Huwag lang mag-only rice. A must-try dish, lalo na sa mga mahilig ng spicy sweet combo. Ito ay Chicken Manchurian. Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! Sa isang mixing bowl, paghaluin natin ang boneless chicken thighs, salt, white pepper, cayenne pepper, ginger, bawang, oil, liquid seasoning, harina, at cornstarch. Haluin lang hanggang makot ang lahat ng chicken. Ngayon, i-deep fry na natin ang chicken hanggang maging golden at crispy. At iset aside na natin. Sunod naman, isute ang bawang hanggang mag-light brown. Tapos, isunod ang sibuyas. Lutuin lang hanggang maging translucent. Isunod ang green capsicum at bell pepper.
Lutuin for 1 to 2 minutes. Ngayon, ilagay na natin ang tomato sauce, sweet chili sauce, soy sauce, white pepper, at garam masala. Haluing mabuti hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na, lagyan na natin ng konting tubig at haluin ulit. Tikman, then adjust the taste. Ilagay ang mga naset aside natin kanina na deep fried chicken at onion leaves, then serve and enjoy. Ayan, luto na ang ating chicken Manchurian. Mga kasambahay, ang Manchurian sauce ay inspired sa Chinese sauces pero may sariling version ang Indian Chinese cuisine. Kaya kakaiba ang lasa nito. Yes, pwede siyang gawing crispy fry or saucy. Pero mas masarap ito kapag bagong luto o mainit-init. Kaya tara na, kain na tayo. Just go! At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Manchurian. Ang sarap! Isang microscopic creature na kayang mabuhay sa matinding init, lamig at kahit sa matinding kawalan ng tubig. Isang tunay na kahanga-hangang likha ng Diyos. Paano nga bang nabubuhay ang mga nilalang na ito sa pinakamatitinding kondisyon? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Marami ng katawagan ang ibinigay sa kanila. Binansagan na silang water bears o Kleiner Wasserbeer sa sariling wika ng German zoologist na si Johann August Ephraim Goetze na nakadiskubre sa kanila noong 1773. Paglipas ng 3 taon, tinawag naman silang tardigrada ng isang Italian biologist na si Lazzaro Spallanzani. Isang Italianong salita na ang ibig sabihin ay slow stepper. At kahit na minsanan pa rin silang tinatawag na moss piglets, sa ngayon, formal na ang pangalan nila na tardigrades. Tuklasin natin kung bakit tinatawag na most indestructible creation ang mga tardigrades. Sa nakalipas nating episode ay natalakay na natin sila. Ang mga tardigrades ay nasa phylum of 8-legged segmented microanimals na short plump body with 4 pairs of hollow unjointed legs. Nakatira sila sa iba't ibang bahagi ng biosphere ng mundo. Nasa mountaintops, sa deep sea, sa tropical rainforest, at kahit na sa Antarctic. At mayroong 1,500 species ang nasa kategoryang phylum Tardigrada. Ang kaliitan nila ay hindi ang isang bagay na nakamamangha hinggil sa kanila, kundi ang kanilang resilience o katatagang mabuhay. Near indestructible nga daw sila. In fact, isang scientist, si Ben Panko, ang nagsulat para sa Smithsonian Magazine in 2017 na it seems likely that it will take the death of our sun to finally end the long journey of the tardigrades. Naninirahan na ang mga tardigrades sa mundo for 600 millions. Ang water bears na ito ay nakasurvive na ng 5 mass extinction events. Nakaka-withstand sila ng radiation of outer space, nakaka-endure ng init at pressure sa paligid ng volcanic ocean vents, at nabubuhay pa rin sa temperaturang absolutely zero. Mabubuhay nga raw sila kahit na ipaputok sila mula sa baril at lilipad sa bilis na 2,000 miles per hour. For years nang naiintriga ang mga scientists sa mga moss piglets na ito. At recently, may bagong kaalaman ang lumabas sa pag-aaral kung bakit sila nakakasurvive
kahit na sa mga extreme conditions. Ang kasalukuyang kaalaman ay ang mga tardigrades ay pumapasok sa extreme hibernation state na tinatawag na TON. Ngunit sa bagong experiment, naglalabas pala ang mga water bears ng free radicals, yung oxygen with an extra unpaired electron. Kung na-expose sa mga variety of harsh conditions, nagre-react ang mga free radicals at dinedestabilize ang ibang mga proteins or DNA segments para ma-resolve ang sobra nilang negative charge. Nagre-react din ang free radicals sa cysteine, isang amino acid in protein production. Noong sinubukan na nilang i-prevent na makareact ang free radicals sa cysteine, hindi nakapag-hibernate ang mga moss piglet. Nadiskobrehan nila Derek Colling, Leslie Hicks at ng buong team na cysteine acts like a kind of regulatory sensor. Nakakasurvive ang mga tardigrades in extremes of cold, but when their free radicals are blocked, they die. Ang disenyong ibinigay sa mga tardigrades ay isang kamangha-manghang karakteristik ng isang nilikha na makaligtas sa anumang banta ng kanilang buhay. Ngunit sa mata ng agham, nakita natin na may katapusan pa rin sila. Ipinahintulot na makita natin ang wakas ng buhay ng tardigrades. Ang water bears ay hindi maikakailang isang likha pa rin ng dakilang manlalalang. Ang pagkaalam natin ng wakas ng buhay nito ay nagpapatunay sa nakasulat sa Mateo 24:35 na nagsasabing, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi lilipas." At sa sinasabi rin ng Isaias 48, "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman." Ang water bear ay isang pasilip sa lawak ng kaalaman na nakatago sa mga likha ng may lalang. Marami pa tayong malalaman basta patuloy tayong bukas sa mga bagong kaalaman at tiyak na tayong lubos na masisiyahan sa pagkaalam na itong lahat ay mga patunay lamang ng kanyang wonders of creation. Isa pong mapanganib na virus ang Nipah virus na iniuugnay sa mga paniki at iba pang hayop. Papaano nga ba itong nakakahawa at ano ang mga sintomas na dapat nating bantayan? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Sa gitna ng banta ng Nipah virus, nakahanda na rin ang mga pribadong ospital sa Pilipinas upang tumugon sakaling may maitalang bagong kaso sa bansa ng Nipah virus. Kamakailan ay laman ng balita ang Nipah virus. Pero ano nga ba ang Nipah virus at bakit ito delikado? Ang Nipah virus ay isang seryosong viral infection na maaaring makaapekto sa tao at hayop. Ilan sa mga sintomas ng Nipah virus ay ang lagnat, sakit ng ulo, ubo at sore throat, hirap sa paghinga, at pamamaga ng utak, encephalitis. Maaring maipasa ang Nipah virus sa pamamagitan ng direktang paghawak o exposure sa infected fruit bats, pakikisalamuha sa mga hayop na may impeksyon tulad ng baboy, close contact sa taong infected, at pagkain o pag-inom ng kontaminadong pagkain o inumin. Ilan sa mga dapat gawin para makaiwas sa Nipah virus ay ang pag-iwas sa direct contact sa paniki at may sakit na hayop, paghuhugas ng mga prutas ng mabuti bago kainin, pag-iwas sa pag-inom ng hilaw na katas ng prutas, at ang madalas na paghuhugas ng kamay. Kapag may naobserbahan na sintomas, magpatingin agad sa doktor at magpa-test kung kinakailangan. At iwasan muna ang close contact sa ibang tao upang maiwasan ang posibleng pagkalat. Wala pang gamot para sa Nipah virus, kaya supportive care lamang ang ibinibigay. Ang Nipah virus ay may mataas na mortality rate
at maaaring magdulot ng outbreaks. Ang tamang kaalaman at pag-iingat ay susi sa pag-iwas sa pagkalat nito. Kung may nais pang malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar. Araw-araw po ay gumagawa tayo ng iba't ibang mga desisyon, maliit man ito o malaki. Pero paano nga bang makapipili ng mas maayos at may tiyak na direksyon? Alamin natin ang mga paraan sa tamang pagdedesisyon sa atin pong You Can Do It. Sa buhay natin, lagi tayong may dapat pagdesisyonan. Gaya ng pagdedesisyon kung magkakape ka ba o magtsatsaa, o kung magkakanin ka ba o magtitinapay. Isa na ito sa mga simpleng halimbawa na maaari mong isipin pagkabangon mo sa umaga. Neuroscientific research has shown that emotions are intrinsically linked to decision-making, with regions of the brain responsible for emotional processing and those responsible for decision-making being closely intertwined. Emotions act as our powerful filters, coloring our perceptions and influencing the weight we assign to different factors in a given situation. Ang pagdedesisyon ay hindi lamang pagpili ng mga option, kundi nakalakip din dito kung ano ang magiging takbo ng iyong buhay. Here are some tips on decision making. Know your values. Ano ba ang kailangan mo? Ano ba ang importante para sa iyo? Mas mapapadali ang iyong pagdedesisyon kung alam mo kung ano ba ang mahalaga para sa iyo. Slow down before you decide. Big decisions don't need rushed answers. Pag-isipan muna bago mag-decide. Don't decide from pressure. Mostly sa panahon ngayon, napre-pressure lang tayo sa mga nagiging desisyon ng ibang tao. Give yourself time to decide if it's good for you. Huwag kang magpapadala sa ibang tao. Accept imperfection. Minsan, may mali tayong desisyon, pero hindi dapat tayo ma-down dahil lang dito. Gawin itong lesson para makabawi sa susunod na pagkakataon. Prepare for consequences. Every decision has trade-offs. Be willing to accept both the gain and the loss. Sa bawat desisyon at hakbang na iyong tatahakin, maging maliit man o malaki, ay dapat lagi tayong humingi ng gabay sa Diyos. Kapag tayo ay may tiwala sa Kanyang magagawa, ay alam natin na tayo ay mapapabuti. You can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid sa dako po ng Kapas Tarlac. Ating alamin sino po ang ating mga kababayan na ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli po, naroon si Brother Dong Macalino. Brother Dong, good morning once again. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Nagbabalik po tayo ngayon sa Sitio Susuba sa Kapas Tarlac para sa free haircut para sa ating mga kasangbahay na kalakip syempre ng free breakfast. Nahandog pa rin ng MCGI Cares. At sa awat tulong po ng Diyos ay patuloy ang pagtangkilik ng ating mga kababayan sa ating pong mga ipinagkakaloob na libreng serbisyo dito sa ating venue. Narito po tayo ngayon sa area kung saan ay namimigay po tayo ng libreng almusal. Yan, may kape at pandesal po tayo dyan. At meron din po tayong lugaw na may kasamang itlog na napakasarap. Kaya
yung ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po sa pagpunta po dito para po maka-avail ng libreng serbisyo na yan. At pagkatapos pong mag-almusal ay meron din tayong isinasagawa na libreng gupit sa atin pong mga kababayan. At ang kagandahan po nito, kahit hindi magpagupit, ay may libreng almusal pa din. At napakalaking tulong na rin sa panahon ngayon dahil po malaking tipid na rin sa atin pong mga kababayan yung hindi na sila gagastos para magpagupit. At kasama nga po natin ngayon si Ate Jovel, para po kasama po niya yung kanyang dalawang chikiting. Ate, gaano po ka-importante sa panahon ngayon na may mga ganitong initiative or may mga ganito pong serbisyo na isinasagawa sa kagaya po dito sa Sitio Susuba? Malaking tulong na rin po sa amin kasi nakakatipid po kami kasi may libreng gupit po, may mga ganitong programa na nakakatulong po sa amin mga barangay at sa amin pong mga nanay. Kasi malaking tipid po, libre po ng gupit yung mga bata at pagkain na rin po, busog po sila. Yun. Sino pong kasama nyo ngayon? Mga anak ko po na pagupit po sila. Ayan. At syempre, malaking tipid na po yan, Oo, hindi na po ako nakagas ng pagpapagupit sa kanila. Nakatipid na rin po ako. Saan nyo naman po ilalaan po yung... pandagdag pambaon po nila. Ayun. Yung mga chikiting ni Ate Jovel, may bagong gupit na, may pandagdag baon pa. Salamat po sa pagpapaunlak. At syempre po, kasama rin po natin ang isa po sa mga kagawad dito sa Sitio Susuba. Si Kagawad Jeloy Pamandanan. Good morning po. Good morning po, Kagawad. At para po sa ating pong mga kababayan dito sa Sitio Susuba sa Capas Tarlac, gaano po kalaking tulong po itong isinasagawang free haircut tsaka yung free breakfast? Bago sa lahat, good morning po. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa MCGI na nagkaroon ng ganitong klaseng programa. Mas malaking po tulong to para sa mga mamamayan natin na kung saan nabibigyan po natin sila ng libreng haircut at libreng almusal na kung saan malaking po tulong ito sa mga mamamayan at lalong-lalo na po sa mga bata na nabibigyan sila ng ganitong klaseng programa na encourage sila na pumunta, lalong-lalo na sa mga katulad nyo na nagpapagod dito at malaking tulong po para sa kanila ang ganitong klaseng programa. Higit sa lahat, yung mga mamamayan natin dito na minsan kulang sila sa financial, nakakatipid nga, sabi mo nga kanina. Yun po. Yun, salamat po, Kagawad Jeloy. At sana po, loobin, ay maulit po itong ganitong mga activities at initiative dito po sa inyo pong barangay. Maraming salamat po, Kagawad. Ayan po, Kuya, salamat po sa Diyos at tayo po ay nabigyan ng mabuting pagkakataon ngayong araw at nariyan din ang ating mga volunteers na walang sawang sumusuporta sa mga ganitong adhikain. At sa awat tulong po ng Diyos, ang MCGI ay lagi lamang pong andito para patuloy na magbahagi ng pag-ibig sa ating mga kasangbahay. Yan po muna ang update mula po dito sa Capas Tarlac. Salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po muli sa inyo at salamat sa Diyos sa muling pagkakataong pinagkaloob sa atin. Sana po ay patuloy tayo na maging maliliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Sa inyo pong lahat, mga kapatid dyan sa Capas Tarlac, salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong mga sambahayan. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ang kwento po ng isa nating kababayan na sa kabila ng sakit na lupus ay nagsusumikap na makapaghanap buhay sa pamamagitan po ng pagtitinda upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ito po yung available natin na beads na pwede nyo pong pagpilian. Row 1, row 2, row 3, row 4. Row 1, 1, 2, 3, 4, 5. Row 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ako po si Laika Alinsugay, 27 years old, nakatira po sa Dasmariñas, Cavite. Nagtapos po ako ng high school. Pagkatapos po noon ay nagtrabaho po ako bilang sales lady. At doon po ako na nagkasakit at na-diagnose ng lupus. Dahil po nagkasakit ako ng lupus, inuwi po ako ng lola at lolo ko dun sa Davao. Dun po nagpatuloy yung gamutan ko. Sobrang mahal nung ng gamutan. Lagi akong may check-up. Weekly ako nagpapa-check up. Nagpa-chemotherapy din ako noon kasi di tinuloy kasi nga kakulangan sa budget. Maraming check-up, mga laboratory, maraming gamot. Kaya nag-push talaga ako na maghanap talaga ng pagkakakitaan kahit papaano makatulong po ako sa mga tao sa paligid ko. Kung dahil po nagkasakit ako ng lupus, hindi po ako fit to work. Kaya nag-start po ako nung maghanap ng panghanap buhay. Nung una, trinay ko pong magtahi ng mga scrunchies, yung pamuyod po sa buhok. Tapos trinay ko din po mag-breed ng mga isda, mga hamster. Basta kung ano po yung pwede kong mabenta at pagkakitaan, ginagawa ko po. Na-try ko din pong magbenta sa school no ng mga kakanin, mga ganun. Matulungan ko po yung lola at lolo ko. Pinupush ko po talaga siya. Nag-start po ako gumawa ng mga resin keychain, mga pang-souvenir po, mga pet tag. Hanggang sa lumago po siya. Marami pong umorder sa akin. Then, lumipat na po ako nun sa Cavite. Medyo naging matumal po siya dahil wala na po ako masyadong kakilala. Nag-try pa rin po ako ng ibang bagay. Basta kung ano po yung pwede kong ibenta. Nag-try po ako ng spray bottle, alcohol spray bottle dahil COVID po nun. Uso po yun yung lagayin po ng alcohol. Then, nung sa binibilhan ko po ng pang-design po ng spray bottle, nakita ko po yun yung mga beads, marami pong bumibili, mga pens po, na-intriga ako noon, kaya nag-try din po ako noon. Hanggang sa may bumili po sa akin, nagpa-customize, may nakakita po, na-discover po ng iba, may nagre-request na po sa akin kung ano po yung gusto nilang design, nagpatuloy po siya. Pag nagpapa-customize po yung customer tapos maganda po yung naging kalabasan or di kaya satisfied yung customer, masaya po kasi parang hindi lang naman yun about sa binebenta ko, yung satisfaction po na nakukuha ko sa customer na naging masaya po sila, yun po yung parang dahilan po, isa po sa dahilan ko na nagpapatuloy po ako sa pagbebenta ko po nun. Ang mga nagiging customers ko po ay karamihan po sa kanila yung mga nag-office work, yung mga doktor, yung pinapangsulat nila, pinapangperma. Yung doktor ko nga po sa lupus, bumibili din po yun sa akin. Sa umaga, gumagawa po ako ng gawaing bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis ng bahay, pag-aasikaso po sa asawa. Pagkatapos po no, nagla-live na po ako mga bandang 3 p.m. to 8 p.m. kasi doon po yung kalakasan po ng mga tayo out sa work. Then, papahinga na po sila, nanonood na po sila ng live ko, ganun po. Unang-una po, yung check-up ko po, nakakatulong po siya sa check-up ko, sa mga gastusin po sa bahay at sa pang-araw-araw ko po, lalo na po. Ang naging motivation ko po para magpatuloy sa paghahanap buhay, siguro po yung dahil sa nagkasakit po ako, ayoko pong makapabigat sa mga tao sa paligid ko, lalo na po sa mga mahal ko po sa buhay. Kaya pinupush ko po talaga na tulungan din yung sarili ko. Feeling ko po kasi natutulungan ko po sila sa pamamagitan po ng pagtulong ko po sa sarili ko. Humuhugot po ako ng lakas ng loob sa pag-iisip ko po na ito po yung pangalawang buhay na binigay sa akin ng Diyos. Dahil nung una po, akala ko po talaga mamamatay na ako. Kaya pinupush ko po talaga na makapagpatuloy dahil binigyan po ako ng chance para mabuhay pa po ulit. Kung meron pa tayong nakita na pwede po natin magawa, huwag po tayong matakot sumubok at higit po sa lahat, yung pagtitiwala po natin sa Diyos na siya po ang nagbibigay ng lahat ng bagay at hindi po siya nagpapabaya sa atin. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos. Parang weird po siya pakinggan pero masaya po ako na nagkalupos ako kasi doon po nag-start yung
ano ko po sa buhay, yung akala ko na hindi ko kaya, pero kaya ko pala po. Lalo na kung magtitiwala ka po sa Kanya, wala pong imposible sa Kanya. Kaya po sa kagaya sa akin po na may lupus, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Laban lang po tayo sa buhay, may Diyos po tayong karamay. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa atin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at makapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Meron po kayong mura na sapatos? Meron po kayong mura na sapatos para sa apo ko? Ma'am, size? Anong size? 7. 7? 50 lang po yung pera ko. 50 ba, ma'am? Meron po kayong mura? Seven dyan, ma'am, no? Opo. Makitaan na lang ako, ma'am. Babae, ma'am, no? Babae. Yan niya, ma'am. Okay na niya. Baligyan na niya, ma'am. Baligyan na niya, ma'am. Tagji. Thank you, ma'am. Bibili po kayo. Bibili po kayo. Namagudaghan ako. Meron kayong mura? 50 lang kasi ang pera ko. Pwede to. Salamat po. Patos. Magkano po? Asa na, ma'am? Yung size 7 or 8. Ikaw yung susuot? Yung ako po. Ito. Magkano po? 50 na lang yan sa'yo. Thank you. Meron pang mas mura kayo, sir? Ha? Yung mas mura pa kayo sa sapatos? Bibili ka pa? Ako sana kasi yung sapatos ko ano po. Oh, sa'yo na to. Salamat po. Salamat po sa Diyos, sir. Kasi kulang po yung pera ko. Sa'yo na yan. Salamat po. Kahit ako, dami kong problema, may mas nangangailangan pa talaga. Unang-una kasi sir, pag yung taong may nangangailangan, tsaka kahit walang sa atin, hindi tayo magbigay. Salamat po, sir. Naluoy ra pod ko. Oo. Kay agi pod binan ako sa una. Mga ina makarelate ko sa iya ba. Ang purpose lang gid ato nako ato para makatabang jud ko. Para ang yang apo na siya na masuot ba. Kay luoy man gud ang kuan bata nga walay masuot ba. Mag tiniil ra na gisi ang mga sapatos. Mo to nagunahon na pod ko nga ako na lang yata og barato para kuan siya. Nay magamit ang yang anak. Salamat po. Sa atong kinasing-kasing nga atong pagtabang, ato binakon kung angay dapat tabangan. Masking gamay lang nga kantidad, dako na ng kuan para sa atong malipay ng Ginooan. Kailangan kita mo tabang kay initiative na lang gali siya. Kailangan juga mo tabang. Parang magaan yung loob natin, lalo na pag totoo talaga sa puso mo, kahit walang kapalit. Basta lang, bukal sa puso mo. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gihatagan na pud ko niya og kanang other pa nga adlaw kahit sa papaano makatabang sa punta ginagmay.
Sa araw po na ito, tayo ay nagsasagawa ng ating pong medical mission naman kasama ang members ng Church of God International sa lugar po ng Kabalutan, Orani, Bataan. Nagpasimula na po ating registration kaninang 5 o'clock. Tatagal po ito hanggang mamayang 9 in the morning, yung registration po. Pero ang atin pong pagsisilbi ay hanggang sa matapos naman po natin yung atin pong mga kababayan ng kapagparehistro hanggang mamaya pong 9 o'clock. Kaya pari pa kayong magsadya yung mga malapit po dito sa area ng Kabalutan, dito sa Orani, Bataan. Ito po ay bukas para sa lahat. Wala po tayong i-discriminate, ano man ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, wika, lahi o kulay. Kung kami po ay mayroong munting maipagsisilbi, wala tayong hinihinging anumang kapalit, wala pong bayad ang kahit na anuman dyan. May libre kayong kaunting pangtawid gutom habang naghihintay na mapagsilbihan dito po sa ating kasalukuyang medical mission na isinasagawa. Tayo makibalita sa ating mga kapatid na nariyan ngayon. Good morning po sa inyo. Ano po ang balita dyan? Rise and shine. Yes, good morning Kuya at rise and shine mga kasambahay. Another blessed Monday morning po sa ating lahat dahil ngayong araw sa patuloy po na pag-ikot ng ating MCGI Clinic dito sa Bataan ay inilapit naman po natin ang ating mga libreng serbisyo para sa ating mga kababayan mula sa barangay Kabalutan, Orani, Bataan. At Kuya, alas 5 pa nga lamang po ng umaga ay nagsimula na po ang pagbubukas ng ating registration para sa ating mga kasambahay na nagnanais pong magpa-check up o magpatingin sa ating mga doktor. At syempre po Kuya, saan man po tayo magpunta, ay kasama pa rin po natin ang ating masisipag na MCGI volunteers and staff. Ayan po, sila po ang ating mga katulong every Monday sa pagbibigay ng iba't ibang libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. At syempre po, meron pa rin po tayong sinusunod dito na proseso, yung usual process po na ginagawa natin. After po nilang makapagpa-register, ay magpro-proceed po sila sa ating vital signs area kung saan sila po ay kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information na kakailanganin po sa kanila. At pwede na po sila mag-proceed sa kanilang respective waiting area habang sila naman po ay nakakapag-almusal dahil meron din pong inihanda ang ating mga kasama ngayon na mainit na lugaw para sa almusal ng ating mga kababayan ngayong umaga. At pagkatapos naman po dyan ay pwede na po silang mag-proceed sa ating consultation area. Ayan po, meron naman po tayong mga kasama dito na mag-a-assist sa kanila. Sa consultation area po, andyan po yung ating mga doctors, ang ating mga lawyers, mamaya po, para po sila ay tingnan or kung ano man po ang bagay na kailangan nilang ikonsulta. At syempre po kung sila naman po ay resetahan ng ating mga doctors, ay hindi na po nila kailangan lumabas pa para bumili sa iba't ibang botika ng kanilang kakailanganing gamot dahil pwedeng-pwede na rin po nila yung i-claim for free mula sa ating MCGI Pharmacy. Yan po, papakita lang po nila yung reseta nila at pwede na po nilang i-claim ang kung anumang gamot na kailanganin nila. At Kuya, para naman po sa ating mga ino-offer na services ngayong araw, available po ang ating adult medical consultation, pediatric consultation, at sa ating dental services naman po, meron po tayong tooth extraction. Sa ating pong optical services, meron pa rin po tayong free eye checkup with free reading glasses. At sa mga kasambahay naman po natin na nagnanais na magkonsulta ng kanilang legal matters, ay open po ang ating consultation area or ating legal consultation. At available pa rin po ang ECG and CBG at ang libreng gupit or free haircut para po sa ating mga kababayan na kalalakihan. Ayan po, kaya naman po sa ating mga kasambahay, lalo na po sa malapit dito sa ating area, na andito po tayo sa evacuation area or evacuation center po ng bayan ng Orani. Pwede pa rin po tayong humabol dahil open po ang ating registration hanggang mamaya po yan ng alas 9 ng umaga or 9 a.m. Kaya naman po, sa nagnanais pong makapagpatingin sa ating mga doctors, ay punta na lang po tayo dito sa ating venue. Ito po ay malapit sa pamilihang bayan or palengke ng Orani o sa likod naman po ng Penelco. At Kuya, mga kasambahay, God willing, pwede po tayong
magpa-check up naman po every Monday po ito dahil umiikot lang po dito sa Bataan. And muli po namin pinapaalala na sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating mga kapwa, wala po tayong kailangang bayaran sa kahit anumang serbisyo na ating matatanggap. Magmula po sa mga pagkain, sa kape, hanggang po sa mga services, medical services na ating matatanggap mula rito sa MCGI Clinic. And muli rin po namin pinapaalala na wala po tayong pinipiling lahi, reliyon, edad, or any group affiliation. Basta po nangangailangan, ay welcome na welcome po kayo magpunta dito sa ating MCGI Clinic. At ito naman po ay lagi nating ipinagpapasalamat sa bawat pagkakataon na tayo ay makagawa na mabuti para sa ating kapwa, gaya ng ating natututunang aral mula sa Biblia. And loloobin po ng Diyos, kita-kits po tayo sa mga susunod pang linggo sa ating MCGI Clinic update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po once again sa inyong pagkikipagkaisa diyan sa ating mga kapatid na kasama ngayon sa ating medical mission sa Kabalutan, Orani, Bataan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at lahat po ng ating mga kababayan na malapit sa area, muli po, bukas po yan para sa inyo hanggang mamaya po yan. At ito po ay mayroong iba't ibang mga libreng serbisyong ipinagkakaloob, kasama na po yung mga libreng gamot na ating ipinamimigay. Ano man po ang inyong religion, open po yan. Wala po tayong idinidiscriminate. At kung ano po ating may paglilingkod, sana po ay mapagdamutan po ninyo. Sa lahat ng ating mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta para tayo po ipatuloy na makapagpahayag ng karangalan ng Panginoon at maiparating sa ating mga kapwa-tao na ang Diyos po ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Salamat po sa inyong lahat dyan. Mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Salamat po at maraming mga kababayan pa po ang ating mapagsisilbihan sa tulong ng Diyos sa mga darating na pagkakataon kung patuloy naman tayong magsisikap na magpakasangkapan sa kabutihan ng Diyos. At nag-aanyaya po tayong muli sa ating mga kababayan tonight, ang ating na pong 11th day sa ating ginagawang mass indoctrination. Ito po yung pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. 7 p.m. po, Philippine Standard Time, sa iba't ibang mga coordinating centers po natin. Nakabukas din po tayo dyan at sa iba't ibang mga platforms na atin po namang ginagamit. Ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo every Monday, 6 o'clock in the morning. At ang atin pong patuloy ng mga public services sa serbisyong bayanihan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 naman po yan ng hapon. At bukas po ang ating MCGI Charity Center sa 22 T. Serrano Street, Barulas, Valenzuela City. At yan po ay every Monday, kagaya ngayon, ay meron po tayo diyang pagsasagawa ng ating pong medical mission. Kaya yung mga malalapit sa area, yan po naman ang para po naman sa pagsisilbi sa inyo. Samantalang sa Quezon City po, yung MCGI Charity Center po natin dyan ay every Wednesday naman po nagsasagawa ng ating pong medical mission at iba't iba pa pong mga charity works na itinataguyod ng MCGI. At yan ay sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City. Samantala, pag-araw naman po ng Biyernes, ang ating MCGI Clinic dyan po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, kung saan naroon ang ating MCGI Charity Center, ay nagsisilbi naman po sa inyo. Ganon din po ang ating registration dyan, 5 to 9 in the morning, every Friday po. Samantalang ang ating MCGI Diagnostic Center po sa Apalit, Pampanga, bukas po ito Lunes hanggang Biyernes para makapagsilbi sa inyo ng libre. And this coming Monday, February 23, tayo po ay mayroon ding gagawing medical mission sa lugar naman po ng Balut sa Orani sa Bataan. 5 to 9 ang atin pong registration. At ang atin pong MCGI Free Store, located naman po yan sa Bagak, Bataan, sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Meron po tayong mga
stubs na ipinapamigay. Alamin lang po ninyo doon sa inyong area, sa malapit sa inyong barangay. At yan po naman ay naike-claim every Tuesday and Thursday sa ating MCGI Free Store. Alamin lang po ninyo ang mga proseso kung paano po makapag-avail ng mga libre yan, ng mga items na atin po namang inilalagay dyan po sa ating MCGI Free Store. Yan po basically yung mga commodities na mga kailangan talaga, no? Bigas, andyan po, meron tayo dyan na mga iba't iba pong mga pangunahing pangangailangan na binibigay po naman natin ng libre sa ating MCGI Free Store. At lahat po ng yan ay sa karangalan ng Diyos na tumawag sa atin at mananatiling sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo isang awiting mayroong pong lamang pakikiusap at taus-pusong paghiling ng gabay at kalinga ng Panginoon. Sa kanyang rendition po ng awiting Hanap Namin ang Lingap Mo, narito po si Brother Gino Mendoza para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning.